Hello everyone! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa nature of fruits. Ito ay part 2 ng discriminants and the nature of fruits na na-discuss ko na sa nakaraang video ko. Kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyong i-click dito sa taas. Panoorin ninyo pagkatapos nyong manood dito. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang mga nature of fruits. So, meron tayong table dito. Sa last na video natin, ang discriminant ay ito yung nagde-determine kung ano nga ba yung nature of fruits. Kaya kapag ang di is equal to 0, ang nature of fruits naman natin ay real, rational, and equal. Kapag ang di naman natin is greater than 0 and a perfect square, ang nature of fruits ay real, rational, and unequal. Kapag ang d is greater than 0 and not perfect square, ang nature of fruits natin ay real, unequal, and irrational. At kapag ang d naman natin ay less than 0, ang nature of fruits natin ay unequal and imaginary. Para malaman ninyo kung paano mag-solve ng discriminant at kung paano i-determine ang nature of fruits, just keep on watching. Hello mga anak shis! Welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Naaalala nyo pa ba yung number system? Ito ay na-discuss na noong grade 7 kayo. Pero i-recall lang muna natin para mas malinaw sa inyo kung ano nga ba yung mga rational, ano nga ba yung mga irrational, imaginary number sa nature of fruits natin. So, dito sa numbers, nahati sa dalawa. Meron tayong real numbers and imaginary number. Dito naman sa real numbers, nahati din sa dalawa. Nahati sa rational at irrational. Ano ba ang rational? Ang rational ay any number that can be written as fraction. Ano naman ang irrational? Ang example ng irrational, yung pi, square root of 2, non-terminating and non-repeating decimals. Dito naman sa rational, sinasakop niya ang fractions or decimals at integers. So, alam niyo naman ang fractions and decimals, di ba? Ito yung mga 6 and 1/4, 1.2, 1/2, 2.5. Dito naman sa integers, ito yung from negative infinity, 0 hanggang positive infinity. At dito sa integers, sinasakop niya ang negative and whole numbers. Ano ba yung mga negative numbers natin? Ito yung negative 1, negative 2, negative 3 hanggang negative infinity. At dito naman sa whole numbers, ito yung magsisimula ka sa 0, 1, 2, 3 hanggang positive infinity. Ito sa whole numbers, sinasakop niya ang 0 at natural. So, ang 0, ito as in yung 0 na number. At ang natural numbers naman natin, ito yung mga counting numbers na magsisimula sa 1, 2, 3, 4, and 5. At ang imaginary numbers naman ay yung mga roots of negative integers or yung kung may nakikita kayong symbol na I. So, sana naging malinaw sa inyo kung ano yung mga nature of fruits natin. Proceed tayo sa mga examples. Diba ang discriminant ay yung nasa loob ng radical sign sa quadratic formula. Yung b squared minus 4ac. Number 1 example, x squared minus 6x plus 9 is equal to 0. So first, kailangan naka-standard form ang quadratic equation natin. So dito, naka-standard form na siya. Then, identify the values of a, b, and c. Ang value ng a dito ay 1 kasi automatic na 1 na yung numerical coefficient ng kapag hindi nyo nakikita yung numerical coefficient. And positive to, kaya 1. Ang b natin, negative 6. At ang c naman is 9. Then, substitute the values into the formula. Meron tayong makukuha na d is equal to b squared minus 4ac. So, d is equal to, ano ang b natin? Negative 6 squared minus 4 times a is 1 times c is 9. Then, simplify. Negative 6 squared is equal to 36 kasi negative 6 times negative 6, 36. Minus 4 times 1 is equal to 4 times 9 is equal to 36. So, 36 minus 36 is equal to 0. So, ang discriminant natin ay 0. Ang d ay 0, ibig sabihin, it is real, equal,
and rational. So, ibig sabihin, ang nature of roots ng quadratic equation na to ay real, equal, and rational. Okay, para malaman ninyo kung tama yung sagot ninyo, di ba ang factor nito ay, i-check lang natin kung tama, x minus 3, x minus 3. Okay, so ibig sabihin equal ito. Kapag kinuha natin yung roots, i-equate natin to 0, is equal to 0 and x is equal to 3. Okay, so ibig sabihin rational yung, 'di ba rational naman yung 3 at equal yung roots nila at real number. So ganun ang pag-check ng discriminant or nature of roots. Number 2 example, x squared plus 6x plus 5 is equal to 0. Ano ang value ng a natin dito? 1. Ang value ng B, 6. At ang value naman ng C ay yung nasa constant term na 5. Okay, ang formula natin, D is equal to B squared minus 4AC. Substitute the given values. Makukuha natin 6 squared minus 4 times A natin is 1 times C is 5. Then simplify, D is equal to 6 squared is 36 minus 4 times 1, 4 times 5 is equal to 20. So, minus 20. D is equal to 36 minus 20 is equal to 16. Ang discriminant natin ay perfect squared at greater than 0. Ibig sabihin, ang nature of roots natin ay real, unequal, and rational. Kung i-check naman natin ang factor ng x squared plus 6x plus 5 is equal to x plus 5 times x plus 1. Kasi ang factor ng 5 na kapag pinag-plus mo ay 6 ay 5 and 1. Then, equate natin to 0, x plus 5 is equal to 0. Transpose positive 5 magiging negative 5. Then, ito naman, x plus 1 is equal to 0. Pag transpose natin, magiging negative 1. Okay, so, yung negative 5 and negative 1 ay real numbers, unequal din at rational. Number 3 example, 5x squared minus x minus 2 is equal to 0. Identify the values of a, b, and c. So, ang a natin is 5, yung nandito. Ang b natin is negative 1. At ang c naman natin ay negative 2. C is equal to negative 2. The formula, D is equal to B squared minus 4AC. Substitute the values. D is equal to, ang B natin ay negative 1 squared minus 4 times A ay 5 times C is equal to negative 2. Simplify. Negative 1 times negative 1 is equal to positive 1. Minus 4 times 5 is equal to negative 20. Times negative 2 is equal to positive 40. Okay, kasi negative times negative, positive. Kaya plus 40. Then, 1 plus 40 is equal to 41. So, ang discriminant natin ay greater than 0 and not a perfect square. Ibig sabihin, ang nature of roots ay real, unequal, at irrational. I-try ninyong isolve yung root nito at i-comment nyo sa baba para makita ko kung tama yung sagot ninyo. Number 4 example, 2x squared minus 4x plus 5 is equal to 0. So, identify the values of a, b, and c. Ang a natin ay 2. Ang b natin ay negative 4. At ang c naman natin ay positive 5. Then, solve for the discriminant. D is equal to b squared minus 4ac. So, d is equal to, ano ang b natin? Negative 4 squared minus 4 times a is 2 times c is 5. Then, negative 4 squared is equal to positive 16. Kasi negative 4 times negative 4, 16. Minus 4 times 2 is equal to 8
times 5 is equal to negative 40. 16 minus 40 is equal to negative 24. Okay, so ang value ng d natin ay less than 0. Anong ibig sabihin kapag less than 0? Ibig sabihin yan ay ang roots natin ay imaginary at unequal. I-try ninyong isolve to by quadratic formula at i-comment nyo sa baba para makita ko kung tama yung sagot ninyo. So, yun lamang mga nakshis. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana nakatulong ito sa mga modules ninyo. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!